Actually nga, magkakahalo-halo na yung kwento nyo eh. Iniisip. Teka, Secretary, hindi ba kayo magkakaproblema doon? At yun na mga kabayan, ano pong masasabi nyo dito sa bagong balita na kung saan ipapahuli daw po ni John Vic Remulla yung mga destabilizer sa INC rally. Ito po, basahin po natin mga kabayan yung balita patungkol nga po dyan. Ayon po dito, sabi, aarestuhin namin kayo. Secretary of the ILG, John Vic Remulla, saan niya yung mga destabilizers na sa nalalapit na INC rally. Nagbabala si Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla laban sa mga posibleng grupong magsasagawa umano ng destabilization effort sa 3 araw na rally ng Iglesia ni Cristo na layong itaguyod ang transparency at accountability ng gobyerno. Ayon nga dito kay Remulla, sa ngayon pa lang sinasabi ko na sa mga nagbabalak ng destabilization, kung magbuo kayo ng grupo ng walang permit at sumugod kayo, aarestuhin namin kayo. Ang 3 araw ng INC rally ay nakatakdang ganapin sa Rizal Park mula Nobyembre 16 hanggang 18 kung saan inaasahan ng mahigit 300,000 ang lalahok kada araw. Kasabay nito ang United People's Initiative Rally sa People Power Monument sa Quezon City. Ang mga kilos protesta ay bunsod ng nag-uumapaw na galit ng publiko laban sa garapalang katiwalian sa flood control at iba pang infrastructure projects ng gobyerno. Kung susumahin natin ito mga kabayan, ito pong balitang ito. Ayon po sa kanila, ayon po kay John Vic, huhulihin daw po nila kung meron pong grupong magbabanta o magsasagawa ng destabilization effort. Ano po ba yon? Kapag yung isang grupo nagsisigaw ng Marcos resign, yan, uhulihin po nila mga kabayan. Kung babalikan po ninyo yung nakaraang administrasyon ni Pangulong Duterte, marami pong mga grupo nagsisigaw ng Duterte resign. Hindi po ba? Pero may ipinakulong po ba? May ipinakulong po ba ang gobyerno ni Pangulong Duterte kahit isa doon sa mga nagrarally? Wala po mga kabayan. Bakit? Alam po ni Pangulong Duterte na karapatan po ito ng taong bayan na i-ere ang kanilang nararamdaman. Medyo delikado po kasi itong gagawin ni John Vic Remulla mga kabayan. Paano po kung may isang tao doon na nakigulo lang, nakisali lang sa rally ng INC at sumigaw ng Marcos resign? Di syempre, papasok yung mga pulis doon at hahanapin, nuhuli. Paano kung nagkamali po kayo ng hinuli? Sir, paano pag kapatid sa iglesia ang nahuli ninyo na nananahimik naman? Anong gagawin ninyo? Di po ba? Kung babalikan po natin yung nakaraang rally, di ba? May hinuli po doon eh. Ano pong nangyari? Kinaladkad? Mahirap po yan, sir. Hindi po maganda yung nagtatabang-tapangan po kayo na akala po ninyo, hawak po ninyo yung batas, kayo ang batas. Mali po yun, sir. Bakit ba sa gobyernong ito, yung mga nakaupo, kaya po nilang baliin yung batas. At ang tatapang po talaga nila. Nakala mo, sila po yung batas. Hindi po ba kayo nagtataka mga kabayan? Sa gobyernong ito, yung mga nasa kapangyarihan, akala mo sila po yung batas. Kahit yung kuya po niyan eh. Yung kuya po niyan. Diba? Ano po sabi? Bend the law, yes sir. Kayang baluktutin ng batas. Ngayon lang po yan. Sa panahon ni Marcos Jr., na ang mga politiko grabe po magnakaw. Garapalan po ang pagnanakaw. Akala po kasi nila nasa kapangyarihan po sila habang buhay. Lahat po yan nangyari sa panahon lamang ni Marcos Jr. Ano po, ginagaya po ba niya yung kanyang tatay? Yung blueprint ng pagiging yung blueprint ng martial law, ginagaya ni Junior. Parang ganun po yung nangyayari. Mantakin po ninyo. Pati sa Facebook,
Nagkamali ka lang ng post, huhulihin ka na. Papakulong ka na. Magsabi ka lang ng Marcos resign, yari ka na. Hindi po ba kayo nababahala sa galawang ito ni Marcos Jr.? Ganyan yung mga galawan ng kanyang mga alipores. Kasi kung kayo hindi po kayo nababahala, good luck po sa inyo. Siguro dahil pumapabor po sa inyo yung galawan niya ito ni Bongbong Marcos. Pero pag nabaliktad po yan, at kayo naman po yung nadali sa ganyan, kayo na pong bahala. Good luck din po sa inyo. Ha? Kapag dumating ang panahon, kayo po ang nagrarally at kayo po ang aarestuhin, good luck po sa inyo. Kasi dapat hindi po natin pinapayagan yung mga ganitong pagbabanta Bantakin mo. Ha? Sisigaw ka lang ng Marcos resign. Diba? Papababain mo lang si Marcos sa kanyang pagkakaupo. Katulog na yata sa upuan. Papakulong ka na. Huhulihin ka na ni John Vic Remulla. Diba? Imbis na panatilihin ang kaayusan doon sa rally, hindi, mananakot pa mga bayan. At dina-downplay pa po nila ha. 300,000 lang daw po ang dadalo kada araw. Titignan po natin. Tsaka ba't kayo natatakot? Akala ko ba 300,000 lang, Sir John Vic? Akala ko ba 300,000 lang, ba't naninindak ka? Manghuhuli ka? Diba? Yun yung kaipokrituhan ng taong to Mananakot kayo. Sasabihin nyo, 300,000 lang, tapos mananakot kayo, manghuhuli kayo. Diba? O ito mga kabayan, para sa iba pang balita, narito naman po, mga kabayan. Ito po si Katunying, na-interview po, itong si Vince Dizon. Kinabagay, napakamot na lang ng ulo, ito po si Katunying, dahil sa paiba-iba pong sagot ng gobyerno sa mga tanong ng taong bayan. Partikular na po dito sa issue ng flood control po. Ito po, panoorin po ninyo mga kabayan at paki-comment nga po kung ano masasabi niyo dito sa mga sagutan ni Secretary Vince Dizon. Ito po, panoorin po natin. Ano po yung reason bakit yung sunog apog na yan hindi napagana mula. Bakit hindi gumagana for 5 years na? Ito nga po, itong nakaraang isang buwan kalahati nga ho, talagang pina-assess natin at nalaman na talagang may problema yung disenyo. Design. Pagkakagawa. So kailangan ayusin yon, remedyohan yung disenyo. Alam nyo, alos 1 billion na ho ang ginagay dyan. Simula nung 2020. Pero DPWH po pala nag-umpisa yan. DPWH project po yan. DPWH po. 2017 po nag-umpisa. In-inaugurate pa po yan noong 2020. Pero kahit na in-inaugurate, kinento sa akin ni Mayor Isko, hindi pa po gumagana since then. Nakakagalit po talaga. Pero wala po, yung sabi ng Pangulo, sige, mananagot naman yung mga kailangan managot dyan, pero kailangan muna, pagganahin muna natin para naman magawa na niya yung trabaho niya at hindi na bumaha. Alam nyo, yung sunog Apogo, yung mga baha po aabot hanggang Espanya. Tinan nyo na yan. So yung mga, kung yan po ay mapagana, kahit yung baha hanggang Espanya, masusolusyonan. Mababawasan. Ang ganda pala. Ang ganda. Pero kung problema sa design, hindi ba design ng DP yun? Oo. Design ulit DP yun. Susundin lang naman ng contractor yun Tama po. Pero ano din marami ho talagang problemang ganyan. Ang daming mga pumping station na hindi gumagana. Kahapon nga nagpunta ako dun sa nasira naman nung yung Estero de Paco pumping station na yumupi po yung floodgate, awa naman po ng Diyos, pasok pa sa warranty period. Nangako po yung contractor sa atin kahapon na matatapos niya in 14 days yung remedyo. Tapos within 3 months, mapapa-improve na rin para hindi na ganun kadaling bumigay yung yung bakal na gate dun sa so ipo-fortify na rin nila pagkakasinigan. Kapag ka po ba, Secretary, kailangan talaga solusyonan na lang Secretary, pwede po bang i-educate nyo kami dyan? Di ba, halimbawa, yung isang proyekto,
natapos, nasira, tapos after say 3 years, nasira, whether force majeure o kaya talagang nasira siya mag-isa niya, hindi ba kaya kayo nagre-require sa mga kontraktor na kumuha ng insurance para hindi naman mabigatan yung kontraktor kapag may back job, ang mag-check yung mga adjuster ng insurance, ang magbabayad yung insurance company. Attorney Jerry, dalawang bagay yon, no? Una, yung insurance, yung tinatawag nila performance ban. Just in case na may palpak na ginawa yung contractor, kamukha nung sinabi mo nga, yung kailangan ng back job kasi may problema, pwede pong kunin yun doon sa kanyang performance ban. Ayun. At ano ho yan? 30% po yan usually ng total contract. Okay. So, pagka kunyari, may palya, no? Usually yung performance band, ano yan? Depende sa tagal, no? Usually 3 to 5 years, no? Pwede yung balikan, no? Pwede kunin ng gobyerno yan, dun niya gagamitin para ayusin yung palya ng kontratista. No? Pero meron din tinatawag na warranty period. Ibig sabihin, kapag kunyari may nasira, no? Parang TV o kaya pag may nasira dyan na hindi naman kasalanan ng gobyerno nung nagpagawa, pwede nating gamitin yung warranty period na yon para magawa. So yun po ang gagawin natin dito sa kaso ng Estero de Paco. So sabi ng kontratista, walang gastos ang gobyerno. 14 days, i-remedyoan niya para lang magamit na yung mga bomba natin dyan para hindi naman binabaha yung mga barangay natin dyan sa May Paco. Pero gagawin na rin nga yung pagpapalakas pa nung floodgate para hindi na maulit yung nangyari kasi ang lakas talaga nung pasok ng tubig nitong uwan talagang grabe yung pressure na talagang kinikwento sa akin na nakita ko yung footages talagang talaga yung puwersa ng tubig talagang napakalakas. Kapag ganyan na ang pinsala, madalas nga ho namin pag-usapan dito, Secretary, kahit na mga mauunlad, malalaking bansa, binabaha din at naapektuhan din. Pero ang iniisip ko pa lang yung mga ginagawa niyo, trabaho niyo, parang napapagod na ako. Actually nga, magkakahalo-halo na yung kwento niyo. Iniisip ko pa lang yun, hindi pa ako ang gumagawa. Pero puntahan ko yung mga damages ng Tino, Secretary, dahil mukhang mas matindi yun sa Cebu especially. Sa fatalities lang, sa casualties lang, 230 plus na, tapos may missing pang mahigit na 100 doon. Anong pinakamalakihong damage sa infrastructure ng Tino? Alam nyo, ang malaki pong problema sa nangyari sa sa Bagyong Tino, lalo na sa Cebu, sa Negros, sa ibang parte ng ng Region 8 at ng Panay Island, yung damage dito sa mga natin, dito sa mga kalye natin, lalo na sa mga bulubundukin, Yun ang pinakamalaking problema. Ngayon, dahil nga sa mga landslide at saka dahil sa ragasa ng tubig galing sa mga ilog sa bundok, talagang tinamaan po yung maraming mga kalye natin dyan. So, marami pong mga barangay ngayon sa iba't ibang lugar na tinamaan ng Tino, naka-cut off, dahil nga walang kalye, So, yun ang talagang nakapokus tayo. Pero hindi lang doon, katunin ka, Jerry, inutusan din tayo ng Pangulo na mag-focus din doon sa na ba ang gagawin nating mga flood mitigation dito sa mga areang to. Kasi talagang nalaman kasi namin ng Pangulo 2 days before kami pumunta ng Cebu na merong master plan na nung 2017 para sa Cebu. O 2017. Tagal na, 8 years ago. 8 years ago. Ang problema, hindi na-implement ng tama o halos walang na-implement dun sa mga proyektong sinasabi dun sa master plan na kinakailangan ng Cebu, lalong-lalo na dun sa 3 magalaking ilog, yung Mananga, yung tumama sa Talisay, yung Butuanon, yung tumama sa Mandaue, at yung Kotkot na tumama sa Liloan. Yun, meron ng mga proyekto na dapat nagawa na sana. Ano nangyari po? Ng tama ito. Hindi po ginawa, iba ang ginawa. Iba ginawa. Ay, nako. Meron ng solusyon sana sa problema, hindi ginawa, iba ginawa. Hindi ginawa. So, yun po ang talagang sinabi sa akin ng Pangulo na nasa Cebu kami, na
once and for all, itong mga lahat ng mga proyekto dito sa master plan, i-implement na. Oo. Kasi nandun na ho naka-identify na ho, kunyari ho, yung Mananga Dam. No? Mm. Ano ho yun, no? Dam po yan sa bundok ng Cebu, dun sa upstream ng Mananga River. Kung yun po nagawa, tingin ko naman, 8 taon, kayang gawin yun, no? Mm-mm. Kung yun po nagawa sana, hindi po rumagasa ng ganito yung tubig dito na talagang ang daming sinira at daming namatay sa Talisay. Yung pong... Kasi yun ang kailangan Opo. Kailangan, ang pumatay po kasi sa mga kababayan natin sa Talisay, ang sumira sa mga bahay doon, Oo. yung ragasa ng tubig mula sa bundok Napakalakas, oo. na napakalakas. Kung meron tayong flood control na totoo, Mm. no, hindi lang yung flood control na pinagkakakitaan, Mm. na-control yun. Mm. So yun po ang utos sa akin ng Pangulo, at kahapon nga po kasama ko si Secretary Babe Singson, tutulong din po siya sa pag-execute na nito mga proyektong to. Kasi nandyan na Nandiyan na. May plano na, may disenyo na. Ang kailangan na lang dito, implementation. Teka, Secretary, hindi ba kayo magkakaproblema doon kung ang budget for flood control sa 2026 tinuklap na, tinanggal na? Hindi po. Paano yun? Tingin ko po unang-una, mayroon po tayong mga makakalap na savings ngayong 2025. Meron tayong savings, no? Kaya pwede nating So simulan dito yan. pa lang sa savings ng Opo. 2025, popondohan na. At ikalawa po, nag-usap din po kami ni Administrator Eddie Guillen ng National NIA. Education Administration. Oo. Pagtutulungan po namin para at least masimulan na itong mga proyektong to. Kasi hindi naman matatapos ng 1 taon yan,